be honest, the last window that we did, we wanted to make it as hard as we possibly could. Because once you figure that this is going to be hard, everything else is easy afterwards. So we were really intent on making that as hard as we could, and it was incredibly hard. But now we realize that getting here early, adjusting to the time, adjusting to the weather, having extra time to practice is really important for us. And we feel, I think, a lot better about ourselves this time around, and I think it'll show up in our game. Ka-Express, may bagong viral video na ngayon mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Matapos ang isang 10 hours na biyahe, agad na nagsagawa ng todo ensayo ang Gilas Pilipinas, isang hakbang na ginulat ang lahat. Ang agarang practice na ito ay sinadya ni Coach Tincon upang ihanda ang kupunan sa time zone at klima para sa kanilang FIBA Asia Cup opener kontra Chinese Taipei. Isang positibong balita para sa kupunan, si Calvin Aftana, na may injury concerns noon ay nagpakitang gilas sa ensayo at mukhang nasa magandang kondisyon. Samantala, inamin ni Coach Tim na may agam-agam pa rin siya sa kalusugan ni Jomar Fajardo na hindi pa makapag-field practice, pero iginiit niya na ang presensya pa lang nito ay malaking bantay sa kalaban. He hasn't really been able to get into practice yet. We're not sure how much he's going to be able to contribute. But just his presence here, him walking on the court, already instills fear in the other team. So it's very important that he be here. Handa na ba ang Gilas? Ang tune-up game kontra Jordan sa August 2 ang magiging huling pagsubok nila. So abangan natin ang detalye mga ka-Express. Well, hindi na nag-aksayan ng oras ang Gilas Pilipinas. Matapos ang 10 hours na flight mula Manila, agad na nagsagawa ng practice session ang pambansang kupunan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang mabilis na paglipat na ito, mula sa paglalakbay patungo sa court, ay nagpakita ng matinding focus at disiplina ng Gilas sa kanilang kampanya para sa FIBA Asia Cup 2025. Ang desisyon na mag-ensayo agad ay may stratehikong layunin ayon mismo kay Coach Tim. Ito ay upang mabilis na mag-adjust ang mga players sa time zone at sa klima ng Saudi Arabia na mahalaga bago ang kanilang unang laro sa torneo kontra Chinese Taipei. Sa isang panayam, ibinahagi ni Coach Tim ang kanyang philosophy sa likod ng paghahanda ng kupunan. To be honest, the last window that we did, we wanted to make it as hard as we possibly could because once you figure that this is going to be hard, everything else is easy afterwards. So we really intend in making that as hard as we could, and it was. Every moment we're here is remember why we're here, fellas, huh? Remember why we're here. Together, 1, 2, 3, yeah! It was incredibly hard, but now we realize that getting here early, adjusting the time, adjusting the weather, having extra time to practice is really important for us. At ang pahayag na ito ay nagpapaliwanag kung bakit mas tila manageable ang schedule ng kupunan sa pagkakataong ito kumpara sa nakaraang qualifying window. Para masiguro ang mabilis na pag-adjust ng body clock ng mga players, sinadya ni Coach Tim na gawin ang unang practice ng gabi na malapit sa oras ng kanilang unang ensayo. We don't want them being up late at night, so we're trying to get home and get some food and get back to bed because we're going to get them up at 8 o'clock in the morning tomorrow, so that hopefully we'll standardize our time here and get us adjusted quickly. Pahayag ni Coach Tim. Ang diskarte ng late practice sa unang araw at maagang ensayo sa ikalawang araw ay isang matalinong paraan upang agad na masanay ang katawan ng mga players sa bagong oras. Ang bawat hakbang ng Gilas mula sa pagdating hanggang sa pag-practice ay nagpapakita ng isang kupunan na handang-handa sa hamon na naghintay sa kanila sa FIBA Asia Cup. Ka-Express, habang nagpapatuloy ang seryosong paghahanda ng Gilas, may mahalagang player updates na lumabas mula sa practice video. Ang pinakamagandang balita ay ang kondisyon ni Calvin Aftana. Matapos ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang injury mula sa PBA Finals, lubos na ikinatuwa ni Coach Tim ang pagiging healthy ni Calvin sa unang ensayo. He looks really good. I mean, he looks sprightly. He's jumping well, he's moving well. Paglalarawan ni Coach Tim. Ang pagiging 100% ni Calvin ay isang malaking bagay para sa Gilas dahil siya ang magsisilbing lights-out shooter
na kailangang bantayan ng mga kalaban. Ang kanyang abilidad na magpasok ng tres ay makakatulong upang mas spread ang floor kina Justin Brownlee at Junmar Fajardo na siyang magbibigay ng mas maraming espasyo sa loob ng paint. Pero sa kabila ng magandang balita kay Calvin, may konting agam-agam naman sa kondisyon ni Junmar Fajardo. Kinumpirma ni Coach Tim na hindi pa raw nakakapasok si Junmar sa team practice. Our concern right now really is Junmar, and he hasn't really been able to get into practice yet. We're not sure how much he's going to be able to contribute, at yan ang pahayag ni Coach Tim. Isang nakakabahala na balita, lalo na siya ang isa sa pinakamalaking asset natin sa ilalim ng ring. Gayunpaman, mabilis na idinagdag ni Coach Tim na ang presensya ni Junmar sa team ay sapat na para takutin ang mga kalaban. Just his presence here, him walking on the court, already instills fear in other teams. So it's very important that he is here. Dagdag pa ni Coach Tim. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na kahit hindi pa 100% si Junmar, ang kanyang presensya kasama si AJ Edo ay nagbibigay na ng matinding banta sa mga kalaban. Ang dalawang ito, ang binansagang Gilas Twin Towers, ang haharap sa mga dekalibreng bigman ng ibang bansa, kabilang na ang Twin Towers ng Jordan, na kanilang makakatapat sa tune-up game ngayong August 2. At bukod sa kanila, nakasentro rin ang atensyon kay Justin Brownlee. Bilang naturalized player ng Gilas, inaasahang pangungunahan niya ang opensa at depensa at magsisilbing leader sa court. Ang kanyang kakayahan sa clutch situations at ang kanyang all-around game ay magiging mahalaga para sa Gilas. At yak nagugulatin ni JB ang lahat sa kanyang pagnanais na dominahin ang laro, hindi lamang sa puntos kundi pati na rin sa paggawa ng plays at pagiging leader. Ang kanyang chemistry sa mga kasama niya, lalo na kina Scottie Thompson at Sergio Perez, ay susi sa maayos na daloy ng opensa ng Gilas. Ka-express sa huling bahagi ng practice video, tinipo ni Coach Tim ang kanyang mga players sa gitna ng court at nagbigay ng isang makapangyarihang mensahe. Every day, every moment we're here, let's remember why we're here. Sabi pa ni Coach Tim. So ang mga salitang ito ay hindi lamang isang simpleng paalala, kundi isang sigaw na nagpapaalala sa bawat manlalaro kung sino ang kanilang nirepresenta, ang buong bansa. At pagkatapos ng kanyang mensahe, nag-chant ang buong kupunan na Together, 1, 2, 3, na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at layunin. Ang sandaling ito ay nagpapatunay na ang Gilas ay hindi lamang isang team, kundi isang unit na may iisang misyon, ang manalo para sa Pilipinas. Ang todo ensayo ng Gilas sa Jeddah ay direktang nakatutok sa kanilang unang kalaban, ang Chinese Taipei. Ang paghahanda nila ngayon ay para sa kalaban na ito na magiging mahalaga sa kanilang kampanya para sa FIBA Asia Cup. Sa gitna ng kanilang paghahanda, gaganapin ang kanilang huling pagsubok, ang tune-up game laban sa Jordan sa August 2. Ito ang magiging acid test para sa kupunan bago ang seryosong competition. At dito masusubok ang kanilang sistema, chemistry ng bawat isa at ang kanilang kahandaan sa international level. Ang laban na ito ay magiging mahalagang feedback para kay Coach Tim at sa kanyang coaching staff na magamit nila upang gumawa ng huling pagsasaayos bago ang kanilang unang laro sa August 5. Ang paglalakbay na ito ay puno ng pag-asa, sakripisyo at pagtutulungan. At sa pagdating ng Gilas sa Jeddah at sa kanilang agarang paghahanda, malinaw na ang kanilang layunin ay hindi lamang makasali, kundi ang magbigay ng karangalan at mag-uwi ng panalo. At eto ang Express Info, kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.